Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So, unahin nating pag-usapan itong tungkol sa Itbulaga na pinost ng TV5 dito po sa Twitter na ngayon ay X. So, ito ay tungkol sa kinababaliwan po na segment ng ating mga televiewers and online viewers ng Itbulaga. Sabi kasi dito ng TV5, kinagigiliwan ang palarong walang kapares sa pagitan ng #LegioDabarkads kung saan nila ipinapamalas ang competitiveness at players sa first ever Itbulaga TV5 Olympics. Anong tipo ng player ka pinakaka-relate? Dabarkads, i-share na yan sa ating comment section. So alam po ng TV5 and ng Dabarkads and ng Itbulaga TBJ na talagang grabe po ang viewers pag Bulaga Olympics na, no? Grabe yung pagkasabik, pagka-excite ng mga online, team television, 'di ba? Televiewers pag ano na po, no? Pag Bulaga Olympics. Kaya ang ginawa nila, hindi po nila ito tinanggal kahit natapos na ang Paris Olympics. Nakikinig po talaga ang Itbulaga at ang TBJ sa ating mga requests. Samantalang, pag-usapan naman natin itong trending sa Twitter kanina. Trending po si Maine Mendoza, trending din ang #LegitDabarkads at ang anak ni Bossing Vic Soto. Yan po ang mga pinag-uusapan sa Twitter and sa lahat ng social media platforms ngayon. Ang daming issue, 'di ba? And alam niyo naman siguro yung issue kay Vico Soto, no? Sumagot na po si Mayor Vico sa mga isinampang kaso at reklamo sa kanya. Hindi lang isa kundi dalawa. At alam niyo po ba, ang taong nasa likod ng mga pagsampang kaso na yan sa anak ni Bossing Vic Soto ay bilyonaryo. Gusto pong babagsakin itong anak ni Bossing Vic Soto at yan po ay sinabi ni Mayor Vico Soto, sa kanya po mismo nagmula ang mga kataga na yan. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pinost ng GMA Network na kung saan ay ibinibida po nila itong si Carlos Yulo na dumating sa kanilang network. Sabi dito, welcome to GMA Carlos Yulo. Bumisita ngayong araw si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa GMA Network kasama si Gymnastic Association of the Philippines President Cynthia Carrion. So marami po ang nagtataka. So bumisita po pala si GMA Network itong si Carlos Yulo. Bakit hindi po ito tumapak sa It's Showtime? Katulad po ng ginawa ni Carlos Yulo dyan sa noontime show na Itbulaga sa TV5. So yan po ang katanungan ng mga netizen. So siguro naman hectic lang yung schedule ni Carlos Yulo or baka ayaw niya lang talagang tumapak. No, hindi natin alam. Ayokong magsalita ng tapos kasi baka bukas nandiyan yan, 'di ba? So, tingnan na lang natin kung makakapag-guess siya since nakatapak na siya dito po sa GMA Network at talaga namang pinagkaguluhan siya diyan, no? Ang dami pong tao, i-flex ko na lang sa mga screen po ninyo. Ang daming taong sumalubong kay Carlos Yulo, mga executive ng GMA Network. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nangyari pong kaguluhan dyan sa TV5 na kung saan ay meron pong pinatalsik itong si Mr. Manny B. Pangilinan. Sabi kasi dito sa write-ups ng bilyonaryo, no cover up, no, MVP fires TV5 new exec who sexually abused young researcher. Bilyonaryo Manny B. Pangilinan swiftly terminated a TV5 News executive accused of sexually molesting a staff member. So, ibang klase na po yan. Pag si Mr. MVP na po ang nagpatalsik, no? Masakit-sakit na po yan at talagang ultimatum na po yun. Sabi pa dito, Senator Rapi Tulfo was personally contacted by Pangilinan about the conclusion of the network's investigation into the sexual molestation case against program manager Clip Ginko. Tulfo reported that Ginko was immediately fired after the management found substantial evidence supporting the complaint made by a young TV researcher. The TV5 chairman expressed
his appreciation that Tulfo personally brought the issue to his attention in an August 9 letter ensuring a fair investigation and preventing any cover-up. No, wala daw pagtatakip, no? Talagang pinatalsik agad-agad nang mapatunayan po nilang nagkasala itong si Clip Ginko doon sa young staff member ng TV5. Ganyan po dapat, walang pag-alinlangan na patalsikin pag napatunayang may sala, 'di ba? Kasi sasabihin lang ng iba na merong kinikilingan, 'di ba? Yan naman dapat talaga ang gawin ng isang network, no? Na pag nagkasala, alisin, tanggalin sa network, 'di ba? Kaysa maulit pa po yung mga ganyang sitwasyon. Sabi pa dito, in addition to delivering justice to the researcher, TV5 also committed to providing full support to the victim including medical assistance such as therapy. So may pa-therapy pa po na pinoprovide ang TV5 para po doon sa nabiktima nitong si Clip Ginko. Tulfo said that criminal charge would be filed against Ginko in court. The victim initially sought Tulfo's help on his TV5 radio and TV program on April 9, where he reported Ginko alleged sexual abuse in a Pasig hotel on July 23. Frustrated, the TV5's Human Resources Department ignored his complaint and filed to place Ginko on preventive suspension. The victim turned to Tulfo for assistance. Tulfo warned that if TV5 management failed to act, he would bring the issue to a Senate hearing. We have to be fair. Just because he is one of us doesn't mean he would cover it up. This is a serious accusation and we have to treat it as such. Yan po ang sabi ni Tulfo na siyang agree po tayo dyan. 'Di ba? Hindi porket nasa mababang pwesto itong biktima, ipagsasawalang bahala na lang natin yung mga ganitong pangyayari. Ito po ay paghiurak sa karapatang pangtao, no? Kaya kung merong naabuso, wag po kayo mag-atubili na magreklamo po kayo sa pinakamataas. Nang sa ganun, makuha nyo po ang hustisya. Kaya naman itong si Raffy Tulfo, nagbabala po sa TV5 na kung hindi nyo ito aaksyonan, ipapatawag ko kayo sa Senate hearing. Katulad po ng mga nangyari kay Gerald Santos, di ba? Kay Sandro Mulak. Yan, ganyan po sana ang mangyayari sa TV5. Maganda naman yung pag-aksyon ng TV5, lalo na po si Mr. Manny B. Pangilinan at hindi po nag-atubili na patalsikin yung nang molestya doon sa young staff member po ng TV5. And ito pa ang nakakatuwa dyan, binigyan pa po ng TV5 ng medical assistant itong namolestya.